Good morning everyone! This is Teacher Ala and huwag kalimutan mag-subscribe, like, share, and comment na rin kayo. So again guys, yung topic natin ngayon, kung gaano nga ba kahirap ang pumasok sa DepEd. So syempre, may mga ilan sa mga tanong lamang tayo. Ilang points ba dapat para makapasok sa RQA? Pangalawa, paano madagdagan yung points mo as a fresh graduate na gustong pumasok sa ranking? Pangatlo, pwede bang mag-apply sa ibang division kahit hindi ka naman taga-ron? At pang-apat, mga ilang years bago makapasok sa DepEd. So let's start with the ilang points ba dapat para makapasok sa RQA. So again guys, para makapasok po kayo sa RQA, kailangan niyo po ng 50 points. Yes, 50 points up para makapasok kayo sa RQA. Ito po yung first step na bago kayo makapasok sa DepEd. So, kailangan nyo po makapasok muna sa ranking or sa RQA para po ma-permanent teacher po kayo. Pero, tatawag lang po sila kung hard na po kayo. At pangalawa naman, paano madagdagan ang points mo as a fresh graduate na gustong makapasok sa RQA? So, of course, kailangan nyo po ng mga certificate. Kung kayo po ay graduate na at nakapag-let na po kayo, and then tapos na yung let mo, nakapasa ka na po, then you're going to start na kumuha na ng mga certificate para hindi ka po malakihan ng mga gastos. First is, kailangan mong kumuha ng mga TOR. Yep, yun po yung isa sa mga unang gagawin niyo po. And then, kapag nakakuha ka ng TOR mo, kailangan mo na rin ng mga certificate of training. So, dahil fresh graduate ka pa, ano yung mga training na kailangan mo? So, may video po ako na separate video dito kung saan makakuha ka ng 10 points kung anong certificate yung bagay sa'yo. Kasi iba-iba naman tayo ng mga major at dapat naka-align sa atin yung certificate na yon. For example, I am a BS Ed Filipino and kailangan yung mga align din sa akin yung certificate. Just for example, kung computer yung kinuha ko na certificate or kaya NC2 na mga kukiri, hindi po align yun sa akin. Kailangan po align po muna sa inyo bago kayo makakuha ng points or kaya naman ma-perfect nyo po yung points nyo sa Certificate of Training. So, may video po ako doon sa akin, parehanap na lang, and then paano kayo makaka 10 points sa Certificate of Training ninyo. And then, next, pagkakuha nyo ng Certificate of Training, and then proceed to the PRC. Kasi, dun ka kukuha ng mga certificate mo, like authentication, ng yung ID, yung rating, yun yung mahalaga. So, kumuha ka na rin po nun. So, step by step lang yung pagkuha para kung may pera na, kumuha na kayo ng ganito para hindi na kayo malakihan sa darating na ranking. And then, next na ginawa ko ay kumuha ako sa Facebook page nila. Yung ginawa ko sa Facebook page nila, yung mga requirements talaga para step by step chine-check ko po yon kung ano nga ba yung kailangan. So, yung mga folder, like anong color ng elementary, yung junior high school, senior high school, na-prepare ko na po yun talaga lahat. So, kailangan prepared ka po na pumasok sa ranking. So, fresh graduate pa po ako nun ha. So, wala pa akong ideya kung ano yung mga ranking, ano yung gagawin. So, kailangan mag-nood ka sa mga YouTube para malaman mo kung ilang points yung maaari mo makuha. So, dapat may mga or kaya ideya kung ilang points ka. Kasi total mo na 0 ka sa education kasi wala ka pang masteral. So ako nung time na sa akin, 0 talaga ako sa education kasi wala pa akong masteral. And then yung experience ko, kasi fresh graduate ako, wala pa rin akong points. So 0 points po ako na. Unless kung nag-volunteer ka ng 2 years, meron ng dagdag points po yun. So, yung kailangan mo lang talaga doon para pumasok is demo and then TRF. Kapag na-perfect mo yun, sure akong pasok ka na sa ranking. And then next, pwede bang mag-apply sa ibang division kahit hindi ka taga-ron? Yes na yes. Ito talaga yung technique ko sa inyo guys. Huwag kang mag-settle sa isa lang.
kapag nag-a-apply ka, kung pwede sa ibang division, go, para malaman mo kung saan ka tatawagan or kaya saan yung opportunity, saan ka malalagay. Kasi kung marami kang option, may chance na tatawag sila sa iyo. Sa akin nga po ay nakadalawang division po ako. Yung isa, naging rank 5 ako, at yung isa, hindi naman po ako pinalad na naging rank 1 to 10. So, blessing na rin po yun sa akin kasi naging rank 5 na ako. And then, guys, wala pong batas na nagsasabi na hindi ka po pwede na mag-apply sa ibang division. Pwede nga po kayong mag-apply. And then, huwag kayong matakot, or kaya ako nga, nung ranking ako sa ibang division, 1 hour yung binyahe ko para lang makapag-ranking doon. And then, ako lang isa, binibigyan naman ako ng budget ng aking boyfriend. Minsan, nakakapagbigay po siya. And then, malaking tulong yung support system. And then, yun po. Huwag kayong matakot na kayo lang isa. Kasi kung nakaya ko, kaya nyo rin po yun. And then, mga ilang years bago kayo makapasok sa DepEd. So, that's the question. The big question. Kasi, kulang po tayo sa mga teachers, pero hindi pa po, konti pa lang yung naka-iteman sa atin, which is yung permanent na. So, ilang years, no? So, may mga katrabaho ako noon, or kaya may mga nakikilala ako na almost 3 years, 4 years, 5 years. Bakit nga ba sila umabot ng ganito? Alam niyo ba kung bakit? Minsan kasi, nag-aantay na lang tayo kung kailan tayo papasok sa DepEd, kailan tayo tatawagan, pero wala naman tayong ginagawa sa ating sarili. So, yung advice ko sa inyo, guys, habang naghahantay kayo ng inyong item, mag-aral na po kayo ng masteral. Kasi kapag nag-masteral kayo, may chance kayo na makapasok sa CHED or kaya yung college. Kasi marami naman tayong mga choices. Pero yung advice ko talaga is mag-masteral na lang kayo kung gusto niya talaga yung teaching. And then, huwag kayong umasa na ganun lamang yung points ko. For me, nung first ranking ko, umabot po sa 70 or 69 yata yan. So, 70 lang, sabihin na natin 70. 70 yung points ko. And then, next ranking, naging 78. Bakit nga ba naging 78? Kasi nagpa-masteral ako. Meron na din akong experience. So, yung masteral ko na credit ng ilang points lamang yan. And then, nung naging rank 5 na ako, mas na-credits yung experience. Lalo na ngayon na magkukomply na ako, malaki na yung points ko kasi nasa 34 units na ako. So guys, if nagtatanong kayo bakit yung iba 6 years bago naka-item, yung iba 5 years, 5 years, 3 years, kasi nagsisettle lang sila sa kung ano yung points nila. So, hindi ko rin ma-question sila. And then, yung tips ko lang talaga ay yung man ka tagal bago makapasok sa DepEd. Pero kapag gusto mo talaga, I know God will give you the best talaga. So, dumango na po tayo sa tanong na gaano nga ba kahirap ang pumasok sa DepEd? Of course, first is financially. Kasi hindi naman lahat ng applicant ay mayaman. So, yung ginawa ko, hindi naman ako mayaman. Ginawa ko, kumuha ko ng TOR first. And then the second, nung nagkapera na, kumuha ko ng Certificate of Training. And then, nung nagkapera na naman, kumuha ko ng mga authentication ko sa PRC. So, step by step lang, wag lahatin kung hindi naman kaya ng budget natin. And then, mahirap, lalo na kung wala tayong tinatawag na backer. Kasi, mahalaga naman yun sa atin. Kasi sila yung magbibigay ng item para sa atin. Pero, huwag tayong umasa sa mga backer. Imbes na umasa po tayo kay Lord. Kaya mag-pray lamang tayo kasi alam kong ibibigay talaga ni Lord yung blessing or kaya yung item na para sa atin. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. So, yun nga ang sabi nila. So, guys,
Para sa akin, mahirap po talaga makapasok sa DepEd. Lalo na kung konti lang yung points mo or kaya hindi ka na swertihan. So, yung iba nga, 70 lang yung points pero nakapasok sila. Alam mo, minsan paswerte-swerte rin talaga. Kung ibibigay sa'yo, ibibigay po talaga yon. And then, walang mahirap kung lagi tayong magtsatsaga lamang, maging hardworking na lamang po. Kung naging volunteer ka po, at tiis-tiis lamang po dahil alam ko, ibibigay po ito ni Lord sa atin. That's all, and sana may natutunan kayo sa video na ito. And guys, don't forget to like, share, and comment na rin kayo, and subscribe. So, salamat!